pag-aalaala kung hindi na tinitingnan natin kung ano yung simbolo nitong Lord's Supper na ito, kung bakit parang may kaparehas nung si Kristo ay nag-take ng Lord's Supper sa panahon niya, hinati niya yung tinapay, no? At pagkatapos sila ay uminom ng alak noon bilang pag-uutos sa kanila na alalahanin niyo ang kamatayan ko. Sa tinapay na to na paghihiwa-hiwalayin, ito ang nagsisimbolo ng aking katawan at yung alak naman ay nagsisimbolo ng aking pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, no? At yung mga kinain nila sa panahon na yon at ininom nila sa panahon na yon ay hindi lang basta ginawa nila doon sa pagkakataon na yon. Merong mas malalim pa na rason kung bakit sa pagkakataon na nag-Lord Supper si Kristo at yung mga kasama niya ay merong tinapay at merong wine. Yun pala ay sila pala ay nagsi-celebrate ng pagkakataon na yun ang tinatawag na Passover. At nalaman natin na ang Passover ay hindi lang basta itong isang araw na ito, kung hindi nalaman natin na mayroon pang 7 araw kasunod itong Passover na ito. At nakita rin natin na ito ay naging tradisyon ng mga Israelita, no? At nalaman natin na itong mga Israelita na ito, okay, na merong tradisyon ng piyesta ng mga tinapay o ng tinapay na walang libadora, yung tinatawag na Feast of the Unleavened Bread, ay hindi lang pala doon na pagdesisyonan nila na magkaroon ng kasiyahan. Ito ay merong historical account na kung saan makikita natin sa history pala ng mga Hudyo o ng mga Israelita ay bawat pagkain nila ng tinapay, pag inom nila ng alak, ay may kahulugan para sa kanila, no? Kumbaga sa atin, pag itinataas yung flag sa Independence Day, ano yung Independence Day? Anong month yan? June? Di na alam ang Independence Day ng Pilipinas. Kailan tayo na deklarang malaya? Anong araw? Ano po? June 12. Ano ang ginagawa sa June 12? Ano yung ginagawa sa June 12? Ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno at pati mga normal na mga Pilipino. Ano ginagawa po dyan? Nag-celebrate? Ano po? Yes po. Naglalagay sila ng flag sa mga bahay nila, either na pahalang or paganito, nakawagayway, para maging simbolo ng pag-aalaala ng kalayaan ng Pilipinas. Ngayon, yung Lord's Supper ay hindi Lord's Supper na noon, okay? Sila ay kumakain ng tinapay, umiinom ng alak, dahil ito rin yung kanilang Independence Day. Ito yung simbolo ng pagkakalaya ng mga taong ito, ng mga Israelita, saan? Mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kaya, yun ang pinag-aaralan natin historically. Okay? Yan ang tinatawag nating Passover at the Feast of the Unleavened Bread. Alam niyo po ba na ang kanilang paglaya ay hindi lang yung Passover? Ang Passover kasi, ayon doon sa ating mga napag-usapan, konting summary lang, okay? Nung pagkakataon na nagdeklara na ang Diyos ng panghuling plague na darating, dahil ang mga Israelita ay inalipin sila, no? At dahil sila ay alipin, pinahirapan sila dahil ayaw silang palayain ng Ehipto, dahil sila ay mga taong magagaling, no? Ang sabi dun sa nabasa natin, lalo pa silang dumadami at gumagaling. Kaya ngayon yung mga taga-Egypt, ang sabi ko ng linggo, parang may pagka-racist, di ba? Kasi dahil hindi sila mga Egyptian, sila ay mga Israelita,
pinagdiskitahan sila. Hindi dapat kayo nakikinabang ng aming ng kagandahan ng Egypt. Di ba? Dahil ito ay sa amin. Kaya ngayon, ginawa silang alipin na yung dating leader ng mga Israelita, si Joseph, ay naging katulong ng hari para maiiwas sila saan? Sa tagutom. Nung darating yung tagutom, itong tao na to ay nakilala siya at nag-manage siya ng gobyerno doon sa Egypt para hindi magutom yung mga tao. Pero nung namatay na itong Joseph na ito, parang nakalimutan na ng hari, itong bagong hari na to, na mayroong tumulong sa kanila ng Israelita. Sa halip, pinagdiskitahan niya yung mga tao na sumusunod doon sa Joseph na ito. Ginawa niyang alipin, pero hindi nagpabaya ang Diyos. Umiiyak yung mga Israelita, Panginoon, tulungan niyo kami. Narinig sila ng Panginoon. Sino na yung kanyang pinadala, kung naalala niyo? Pinadala niya sino? Si Moises. Sa Exodus, isang bata na lahat ng mga Israelitang lalaki na ipapanganak, papatayin. Pero dahil yung mga inutusan niyang mga nagpapaanak ay hindi sumunod doon sa hari, kundi sinunod nila ang Diyos, hindi nila pinatay yung mga batang lalaki. Kaya nakaligtas itong Moises na ito at lumaki siya sa malayong lugar. Pinabalik siya ng Diyos. Ang misyon niya, pagbalik niya sa Ehipto ay simple lang. Ano yung misyon niya? Ialis yung bayan ng Diyos sa pagkakaalipin sa Ehipto. At doon na ngayon natagpuan, doon na ngayon tayo pupunta sa lesson natin, sa ating historical look sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita na alipin ng Ehipto. Okay? Kung alam niyo yung Bible story, review lang ito, ilan ang pinadala ng Diyos na plague? Ilan ang pinadala ng Diyos? Dahil ang sabi ni Moses, Pharaoh, let my people go. Paalisin mo na itong mga alipin na ito. Hindi sila alipin. Dapat silang lumaya. Sabi ng Diyos, palayain mo na sila. Ang sabi ni Pharaoh, hindi. Sila ang aking mga alipin. Lahat ng kagandahan na makikita sa Egypt o yung mga naging construction sa Egypt, yung mga magagandang building doon at mga treasure na tinatawag ni Pharaoh ay gawa ng kamay ng mga Israelitang ito na ginawang alipin. Akalain nyo, pinahirapan sila ng ganun, lahat ng construction doon sa mga Israelita. Kaya ang ganda ng Egypt, pero gawa yun ng mga Israelita na alipin nila. Ngayon, nung sabi ni Moses kay Pharaoh, ayaw niyang paalisin. Sino nga bang gustong magpaalis? Meron ka ng alipin, nagagawa mo yung gusto mong construction, tapos, nandoon pa yung hindi sila magrereklamo sa ibinibigay sa kanila, kahit nabawasin nila yung sweldo o yung mga binibigay nilang rasyon doon sa mga taong yon, walang magagawa yung mga taong yun kasi nga mga alipin sila. Di ba? Noon pa lang meron ng tinatawag na power tripping, no? Kung baga sa kumpanya ay binubuli yung mga empleyado. Pero doon mga alipin na nga, binabawasan pa ng rasyon, wala silang masabi kasi mga alipin nga lang sila. Ganon katindi at ganon kaswapang ang mga Egyptian pagdating sa kanilang pagmamanage ng mga tao. Talagang alipin ang turing doon sa mga alipin. Kaya nung narinig ng Diyos ang iyak ng mga Israelita, hindi alam ng mga taga-Egyptian na meron na palang hinahanda ang Diyos na isang bata na lumaki doon mismo sa kanila at kinilala pa yun bilang isang prinsipe sa Egypt. No? Lumaki si Moises na kasama nung babae na anak ng dating paraon. Lumaki siya doon at naging isang kilalang prinsipe sa Egypt. At hindi ko alam kung napanood niyo sa TV, meron niyang
animated na movie, yung Prince of Egypt, no? Lumaki siya doon. Pero pagkatapos noon, nung nakita niyang pinapalo o pinapahirapan yung kanyang kababayan, anong ginawa niya? Napatay niya yung nagpapahirap doon. At dahil napatay niya yon, nagtago siya. Dahil alam niyang galit yung mga taga-Ehipto sa kanya. Okay? Sabi ni Moises, "Let my people go." Pero sabi ni Pharaoh, no, hindi pwede. Sabi ng Diyos, "Padadalan ko kayo ng mga salot." Series of plagues. Sunod-sunod yon. Sa bawat ayaw ni Pharaoh, may isang salot na pinapadala ang Diyos. Una na pinadala niya, yung pinagmamalaki nilang Nile River, ito yung isang kilalang river sa tabi ng Egypt. At doon yung makikita yung mga kilalang Nile crocodiles, yung mga malalaking buhaya, no? Doon sa river na yon. Kilala ito hanggang ngayon. Pero nung panahon na yon, ginawang dugo ng Diyos ang tubig doon sa Nile. Pangalawa, ayaw pa rin ni Pharaoh, nagpadala siya ng mga palaka. No? Pangatlo, nagpadala siya ng mga kuto. Meron ng mga palaka, meron pang mga kuto. Hirap na hirap ngayon yung mga tao pagdating sa kanilang hygiene. No? Hindi lang yon, nagpadala pa siya ng mga langaw, flies. Tapos hindi lang yon, pagkatapos yung panlima ay yung pagkamatay ng mga livestock. Ayaw mo pa rin paalisin yung mga tao ng Diyos, ha? O ito panglima. Tigas ng puso ni Pharaoh no? Alipin ko to, hindi ko yan papaalisin. O ito panlima. Nagkamatayan yung kanilang mga alagang hayop. Imaginein mo yun kung gaano ka laking epekto ito sa ekonomiya ng Egypt noon. Tayo nga, nawalan lang ng direktang supply ng gas. Nagtataasan na yung presyo. Sila noon, yung mga pinagmumulan ng kanilang pagkain ay nagkawalaan, nagkamatay yung livestock. Ibig sabihin ng livestock, ito yung mga alagang for produce, mga manok, baboy, baka, kambing, no? Yung mga kinakain ng tao. At hindi lang yon. Pagkatapos noon, dahil ayaw pa rin ni Pharaoh paalisin, matigas talaga puso niya, kahit anong gawin mo, wala akong pakialam Diyos dahil alipin ko to. Pinadala na sila ng boils. Ano yung boils? Ibig sabihin ng boils ay yan. Parang mga pigsa ito. No? Nagkaroon ng disease. Hindi na lang mga animals, hindi na lang yung mga salat, kung hindi, pati yung mga tao nagkaroon na ng mga disease na skin disease. Okay? Ayaw pa rin ni Pharaoh. Tigas talaga. Pagtapos nun, pinadalan sila ng hail. Ano ang hail? Umuulan ng yelo. Imaginin mo, may mga open wound ka, meron ka mga bukas na sugat, tapos ang lamig. Ang lamig. Di ba? Pero walang pakialam si Pharaoh sa kanyang mga tao. Ang iniisip niya pa rin, yung kanyang pride. No. Kahit anong gawin mo sa amin, hindi ko pa rin papaalisin ang mga alipin ko. Kasi sa akin yan, alipin ko yan. Pinadalan pa sila ng Diyos ng tinatawag na locusts. Alam niyo yung locust? Para itong mga grasshopper na malalaki. Pero pag yan ay pupunta sa isang lugar, hindi lang yan mag-isa. Ang tawag doon ay swarm. Ibig sabihin, grupo ng mga ganitong animals, at marami sila. Pag dumaan sila sa palayan mo, paglabas niyan, wala nang matitirang aanihin. Puro na lang yan mga stock ang matitira. Wala yang ititira kahit isa. Swarm yan kung kumilos. Wala na ngayon mga animals mo, wala pa yung mga agricultural na pananim mo, ano na lang ang kakainin ng mga taga-Egyptian. Di ba?
pero matigas pa rin ang puso ni Pharaoh. Kaya pinadala niya yung pangilan na pa tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pinadala niya yung pang-Siyam. Yung tinatawag natin na nagdilim yung buong paligid sa Egypt. Alam nyo ba, hindi lang ito kontra doon kay Pharaoh. Kung hindi kontra ito rin doon sa pinagmamalaki ni Pharaoh na mga Diyos ng Ehipto. Isa sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto ay yung tinatawag na Nile Goddess. Siya ang nag-aalaga ng Nile. Pero ang ginawa ng Diyos, ginawa niyang dugo yung tubig ng Nile. Walang nagawa yung goddess na yung sinasabi nila. Hindi lang yon. Meron silang tinatawag na Diyos na ang tawag ay Ra o yung Sun God Ra. Yun ang namamahala pagdating sa pag-create at siya ang Diyos ng araw. Pero nung pinadilim ng Diyos ang Egypt, walang nagawa ang kanilang Sun God. Hindi lang ito basta plague. Hindi lang basta ito plague. Ito ay ginawa rin ng Diyos para patunayan sa mga Egyptian, para patunayan sa mga taga-Egypt na ang mga Diyos-Diyosa nila ay peke. No? Pinatunayan niya ito sa pamagitan nito na ang mga Diyos-Diyosa nila ay peke. Makikita nyo next Sunday kasi yung lesson na yon. Makikita nyo next Sunday na hindi lang yung mga Israelita ang umalis sa Egypt. Meron silang mga kasamang taga-Egypt na nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sumama sila sa mga Israelita. At ito ang patunay na pinatunayan ng Diyos sa kanila na yung mga Diyos-Diyosa nila ay walang masasabi. Pero hindi yun ang pinakahuling plague. Matigas ang puso ni Pharaoh. Ngayon pumunta tayo doon sa ating unang lesson. Review pa rin tayo, ano? Yung number 1, doon pwede mo pakilabas. Dineklara ng Diyos kay Moses. Dahil ayaw pa rin ni Pharaoh, ibibigay ko ang pinakahuling plague. At itong pinakahuling salot na to, ang magiging pinakamatindi sa lahat ng mga salot. Na kahit na sinong magsabi na ayaw ko, walang magagawa dito sa mangyayari na to. Kahit na yung mga magsasabing, ay, hawak namin ang kapangyarihan ng Egypt, walang masasabi sa pinakahuling salot na ito. Okay? Dineklara ng Diyos na itong huling plague na to, pag dumating to sa Egypt, pag dumating to sa bayan ng Egypt, ang sabi ng Biblia, ito ang magiging pinakamatindi, ito ang magiging pinakamasakit. Pagkatapos ng plague na ito, pagtapos ng salot na ito, makakaramdam ang buong bansa ng hinagpis. Makakaramdam sila ng matinding pagkalungkot. Bakit? Sabi ng Diyos kay Moses, lahat ng mga panganay sa lugar na yan ay mamamatay. Royalty, officer ka man, simpleng tao ka lang, o kaya panganay ng isang alagang hayop, o kaya ikaw ay isang panganay ng isang alipin, lahat ng ito ay mamamatay. Walang exception, patayan lahat. Ang sabi doon sa verse 6 ng Exodus 11, magkakaroon ng malawakang iyak, matinding sakit sa puso pagkatapos nitong event na ito. At pagkatapos ng event na ito, wala nang masasabi ang mga taga-Egyptian kung aalis ang kanilang mga alipin. Dahil matindi ang sakit nila na mararanasan. Sabi pa ng verse
diyan sa verse 7, 8, 9, 10, pati kahol ng aso hindi mapipigilan itong mga taong ito. Ganon katindi. Nung Sunday, last Sunday, pinag-usapan natin, pagkatapos ideklara ng Diyos yung huling salot, siya rin ay nagdeklara kay Moses kung papaano makakaiwas sa salot na ito. Naalala niyo kung ano yung paraan ng Diyos para makaiwas? Okay? Sino nakakaalala? Ano po? Pinahira ng yung naghahawak ng pintuan. Okay, yung hamba. Yan. Doon nilagyan ng dugo. Ngayon, nagdeklara ang Diyos kung paano sila makakaiwas. Diba? From the word itself. Kaya sila nagsiselebrate ng tinatawag na Passover kasi literal na sila ay na-pass over ng matinding salot na ito. Gets natin? Kaya siya tinawag na Passover kasi nga sila ay na-pass over, nalagpasan ng salot na ito. Bakit? Kasi nagbigay ang Diyos ng deklarasyon kung paano sila makakaiwas o makakatakas. Makakapass over itong salot na ito. Okay? At nalaman natin doon, pakilabas ng summary, ito po yung gagawin nila. Quick summary ng gagawin. Ito yung unang taon, ang tawag dito ay month of Nisan. Okay. Okay, itong month of Nisan na to ay nagsimula sa kalahati ng December hanggang kalahati ng January. Mahalaga po na malaman natin na sa kanilang kalendaryo, nagsisimula po ang kanilang araw sa paglubog ng araw. Gets natin? So, example, Monday. Okay? Monday ngayon. Ang simula ng araw sa kanila, sa atin, magsimula sa 12 a.m. hanggang 12 p.m. Sa kanila nagsisimula sabihin natin, mga alas 5 or 6 ng paglubog ng araw, basta paglubog ng araw, tapos matatapos ang kanilang araw, kinabukasan naman, na ganong, na gabi rin, o 5 to 6, paglubog ng araw. Ganon ang kanilang pagtingin sa orasan. Okay, hindi tulad natin nagsisimula ng umaga, nagtatapos ng gabi. Sa kanila nagsisimula ng gabi, natatapos ng umaga. Ganon, kasi tayo nakasunod saan tayo nakasunod? Na kalendaryo. Ano yung nakikita nyo sa mga kalendaryo nyo? Merong mga buwan. Lunar tayo nakasunod. Ayan, okay? Yung iba, meron palang ganun, meron palang iba-ibang kalendaryo. Yes po. At kung hindi nyo rin alam, ang pagtingin rin sa oras sa iba't ibang bansa ay iba rin. Sa ibang bansa, umaga ngayon, doon sa kanila ay gabi na. Okay? Kaya magkakaibang ating time. So ngayon, tingnan natin yung unang month na dineklara ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, itong month na to, ang pinakaunang month ninyo, tatawagin itong Nisan. Okay? Hanggang ngayon, ito ang gamit na kalendaryo ng mga Hudyo, ng mga taga-Israelita. Ang month of Nisan. Ito ay, ang sabi ko sa inyo, January ito. At ngayon, ito ang listahan ng pasunod-sunod ng utos ng Diyos para sa kanila para makaiwas doon sa tinatawag nating huling plague. Pwede pa pakilabas yan doon sa summary? Una, sa pang-10 araw, tanda natin at the 10th day, sa pang-10 araw, kukuha sila ng isang lamb o batang tupa.
Tapos, pwede rin naman batang goat. Okay? Lamb or a young goat. At papanatiliin nila yun hanggang 14th day. So, 4 days. No? Anong ibig sabihin na papanatilihin? Iingatan nila yon dahil pagdating ng 14th day, number 2, ay papatayin nila itong young goat na ito o lamb. Tandaan natin ang requirement dito, ang lamb o yung young goat, hindi siya pwedeng may depekto. Hindi siya pwedeng yung merong mga batik-batik or pilay. Hindi pwedeng ganon. Dapat maayos siya, maganda, at yun ang ibibigay nila na bilang papatayin pala nila dito. Hindi pwede yung may kahit na anong depekto. Ngayon, pagdating ng 14th day, during the afternoon, okay? Ibig sabihin, ano nga yung hapon? Ano yung hapon ng 14th day? Yung hapon ng 14th day, yun na ang simula ng kanilang araw. 'Di ba? Kaya nga hapon ng 14th day, hindi yan tulad sa atin na nag-umaga muna tapos hapon. Sa kanila pag sinabi mong hapon ng 14th day, yun ang simulan ng araw nila. Gets nyo? Para hindi kayo malito. Pagka sinabing hapon ng 14th day, yun yung simula ng kanilang araw. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang yung 14. Kaya hapon. Gets natin? Gets ba? Para hindi kayo malito Yung hapon ng 14th day, yun yung simula. Ibig sabihin, umaga pa lang hinahanda na nila yung lamb. Pagdating ng hapon, palubog na yung araw, hindi pa nag-start yung 14, pero habang palubog yung araw, hinahanda na nila yung lamb, tapos papatayin nila yon para habang papalubog yung araw, number 3, lalagyan na nila ng dugo yung hamba ng kanilang pintuan. Okay? Yun ang utos ng Diyos sa kanila. Ngayon, pagdating ng gabi, yung pinatay nila na lamb, ay iro-roast nila ito. Okay? Roast. Tapos kakainin nila ito. Hindi ito pwedeng pakuluan sa tubig. At dapat rin maubos ito bago mag-umaga. Number 5, pagkatapos nyon, at midnight, darating yung paghuhusga ng Diyos. Okay? Ano ang simbolo ng pagpintura ng dugo doon sa kanilang mga hamba? Ito yung hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng inutusan niya. At pag nakita ito yung sabi sa Exodus, sabi ni Moses sa mga tao, pag nakita ng pumapatay ang dugo sa inyong mga pintuan, lalagpasan kayo. Lalagpasan ang inyong tahanan. At hindi mamamatay ang panganay sa loob ng inyong mga tahanan. Ito po mga kaibigan at mga kapatid, ay tumuturo rin in the future sa gagawin ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang ito basta isang lamb na papatayin na walang dumi, tapos yung dugo niya ipipintura doon sa pintuan ng mga bahay natin. Hindi lang ito basta tsamba. Nakaparehas ito ng ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Isang malinis na tao, Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng maayos, malinis, upang mamamatay sa krus ng Kalbaryo para yung mga dapat patayin ay hindi mamatay. Tayo yon. Nung namatay si Kristo sa krus, binigay niyo kanyang buhay para yung dugo na tumulo doon sa krus ay ipintura sa ating mga rebelding katawan. Kaya ang sabi sa John chapter 3, kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak. Ganito rin yung pinapakita doon sa Old Testament. Tulad ni Kristo, ang dugo doon ang nakaligtas sa kanila. Ngayon, continuing, punta ngayon tayo sa letter C. Ito na yung lesson natin for today. Haba kanina, ibig sabihin, introduction pa lang yun. Review po yun. Para hindi kayo malito kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay?
Pagkatapos ng Diyos ideklara sa kanila kung paano sila makakaligtas sa paparating na salot. Punta tayo ngayon sa Exodus chapter 12, verse 14. Pagpapatuloy na natin yung pagbabasa natin from verse 1, natapos natin hanggang verse 13. Ngayon, pupunta tayo sa verse 14. Sabi sa verse 14, kung sasabayan nyo ako sa inyong mga Biblia, "And this day shall be unto you for a what? Memorial. And ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever." Sabi sa verse 14, itong araw na to, ano yung araw na yan? Yung this day na sinasabi diyan ng Diyos kay Moses, ay yung araw na papatay nila yung lamb, lulutuin at kakainin, at pipinturahan yung kanilang mga hamba ng dugo. Yang araw daw na yan, ay gagawin nilang isang alaala sa kanila. Gagawin nila itong parang piyesta. Itong araw lang na to, isang araw. Yan ang tinatawag nating Passover. So ang Passover pala ay yung araw kung kailan sila nagpintura ng dugo ng lamb at nilagpasan sila ng kamatayan. Letter C, doon pwede mo pakilabas. Letter C, sa verse 14, "This is the memorial of the passing over of God's judgment." Tanong kung nakakasunod, pang ilang araw nga ulit ito? Pang ano po? 14, tama. Yung 14th day, ang tatawagin na Passover Feast. Ito ay isang piyesta para alalahanin na sila ay niligtas ng Diyos mula sa kamatayan. Nagets natin? Para ma-distinguish ninyo ang pagkakaiba. Kasi yung next na piyestang pag-uusapan natin ay hindi tulad nito. Ito isang araw lang. Okay? Gets natin? Ito yung Passover. Pag-aalaala, utos ito ng Diyos. "You shall keep it as a feast throughout your generation." Mamatay man kayo, yung next generation, dapat alam nila ang piyestang ito, na niligtas ko kayo mula sa kamatayan. At ang sabi dito, iselebrar ninyo ito bilang utos ko at utos sa inyo forever. Ano ibig sabihin na forever? Habang buhay. Habang meron kayong mga susunod na mga anak at mga apo at mga susunod na apo, dapat isi-celebrate nyo ito bilang isang pamilya at nasyon. Nagets natin? Kaya hanggang ngayon, meron pa rin silang celebration ng Passover. Isa ito sa mga piyesta ng mga Israelita hanggang ngayon. Di ba? Ang problema nila ngayon ay ipag-pray natin ang mga bansang nagkakaroon ng gera. Dahil kasama sila dito. No, ipag-pray natin na mabigyan ng Diyos ng hustisya at ng kapayapaan na ito. Kasi kung hindi, ang mahal ng gas sa motor at sa sasakyan, no, ang taas na. Kaya, pag-pray natin. Ngayon, hindi lang doon nagtapos ang mga utos ng Diyos. Letter D, ito naman ang tinatawag nating memorial of the escape. May magkaiba, di ba? Yung una, memorial of the passing over of God's judgment. Itong letter D is the memorial of the escape. Ito na yung magiging alaala ng kanilang pagtakas. Okay? So, sana malinaw ito. Yung Passover, hindi yun yung pagtakas. Yung Passover, yun yung pagkaiwas nila mula sa kamatayan. Itong susunod na memorial na ito yung tinatawag natin na memorial ng pagtakas nila. Ito yung tinatawag nating the Feast of the Unleavened Bread.
Okay? The Feast of the Unleavened Bread. Dahil sa Feast of the Unleavened Bread, malalaman nyo mamaya kung gaano kaimportante yung tinatawag nating unleavened. Ano yung unleavened na yan? Ibig sabihin, walang walang yung tinapay pag nilagyan mo nito, yeast. Lumalaki yan, no? Ngayon, pag sinabi mo, unleavened, walang pangpa-alsa. Talagang flat yan na tinapay, walang kahangin-hangin sa loob. Parang crackers. Parang ganon, para siyang bread crackers. Kasi hindi nga siya nagkaroon ng oras, yun yung point, hindi siya nagkaroon ng oras para umalsa. Nakakuha natin? Okay? Para makita niyo yung picture. Doon pwede ka ba dyan magpakita ng tinapay? Okay? Lagyan natin ng simpleng difference. Nakalimutan ko ito lagyan ng picture. Simpleng difference ng tinapay na may pangpaalsa sa tinapay na walang pangpaalsa. Pwede ka ba dyan doon magpalabas? Okay? Para makita po ninyo ang itsura. Okay? Ang difference na may pangpaalsa at ng walang pangpaalsa. Okay? Dagdagan pa natin ng picture. Ito yan. Ang pagpapaalsa ng isang tinapay, it takes time. Hindi yan instant. Pagkainit mo, biglang ganon. Hindi po. Meron niyang oras. Kumukuha yan ng oras. No? Para doon sa paglaki. Dahan-dahan ang paglaki niyan. Kaya yung kinakain nyo ngayon ng mga tinapay na mga malalaki, nilagyan nyo ng yeast. Meron yung pampaalsa. Ayan. Yan yung tinapay na walang pampaalsa. Talagang flat lang siya. Flat lang siya. Okay? Ngayon ang pagkakaiba, pwede ka ba dyan doon magpakita ng normal na tinapay na pinaalsa, no? Bread with yeast. Okay? Para makita nyo ang difference. Sige. Yan. Nakita nyo yung texture niya? Parang antigas, di ba? Para siyang cracker. Ganyan siya. Mamaya, makikita nyo kung bakit ganyan ang naging tinapay ng mga Israelita. Okay? At very important ito kasi pagdating natin doon, pagkatapos ng mga deklarasyon na ito, yun na yung go time, nangyari na. Okay? Sunod-sunod na yun. Walang pahinga doon yung mga Israelita, talagang nakatutok sila kung anong mangyayari susunod. Ayan. Di ba? Nakita niyo yung pagkakaiba? Ito, pagka kinagat mo siya, marami siyang sa loob. Marami siyang spasyo. Di ba? Fluffy, pagkagat mo talagang may hangin. Pero yung walang libadora, pagkagat mo talagang yun na yun. Para siyang biscuit o cracker. Okay? So that's the difference. Ngayon punta tayo sa letter D. The memorial of the escape, the feast of the unleavened bread. So, ang 14th day, ulitin ko lang po, ang 14th day, yun yung araw kung kailan sila, kung kailan sila nakaligtas mula sa kamatayan. Niligtas sila doon ng Diyos sa kamatayan. Yun yung 14th day. Nag-grow sila ng lamb, pininturahan nila yung kanilang hamba, at naghintay sila ng paglagpas ng kamatayan. Ngayon, magsisimula tayo sa verse, since ang binasa natin kanina ay verse 14, pupunta tayo sa 15, 16, at 17. Verse 15. Simula tayo sa verse 15. Sabi dyan, 7 days, verse 15, Exodus 12:15, sa inyong mga Bibles, tingin kayo para makasunod ang lahat. 7 days shall ye eat unleavened bread. Walang libadorang tinapay. Even the first day, ye shall put away leaven out of your houses. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul o yung tao na yan ay will be cut. Okay? Puputulin mula saan? Mula sa
Israel. Puputulin sila. Yang tao na yan ay puputulin mula sa atin. Literal na puputulin. Okay? So, basahin po natin hanggang verse hanggang diyan po sa verse 28. Sabi sa verse 16, please look at your Bibles para makita ninyo. And in the first day, there shall be a holy convocation. Ito ay holy assembly. Magtitipon-tipon sila sa time na yon, and in the seventh day, magtitipon-tipon rin sila para sa isang holy assembly. Tandaan natin ito, yung first and seventh, may kahulugan, mamay explain ko yan sa inyo. Spoiler na nga ito konti doon sa mangyayari. Kasi, bakit inutos ng Diyos na magkaroon ng banal na pagtitipon sa unang araw at sa pangpito? Bakit? Mamaya, makikita natin yan. Okay? There shall be a holy convocation to you. No manner of work, wala dapat magtatrabaho sa unang araw at sa pangpito. Okay? Save doon, except sa preparation ng pagkain. Okay? Yung first and seventh day, walang magtatrabaho dyan maliban sa maghahanda ng pagkain. Okay? That which every man must eat, that only may be done of you. Verse 17. And ye shall observe, ito yung tinatawag nating the feast of unleavened bread, for in the self-same day, ano ang sabi dyan? Have I brought your armies out of the land of Egypt. Okay? Therefore, dahil inalis ko ang inyong mga bayan mula sa pagkakaalipin, dapat nyong gawing memorial itong mga araw na ito in your generation bilang isang utos o batas forever. Verse 18. Sa first month, Nisan, on the 14th day, gets natin? Month 1, 14th day, at even, ye shall eat unleavened bread until the 20th day of the month at even. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Okay? At the 14th hanggang sa 20th day of the month. 7 days shall be there be no leaven found in your houses. For whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation. Puputulin sila mula sa kanilang pagsasama of Israel. Ito yung pansinin yung mga words na ito, kung pwede nyo ma-underlinean. Whether he be a what? Stranger or born in the land. Anong ibig sabihin yan, mga kaibigan at mga kapatid? Ibig sabihin, hindi lang ito basta mga Israelita. Kung hindi kasama yung mga kasama nilang mga taga-Egypt or yung mga Israelitang nandoon. Puputulin yun. Kung kasama sila noon, puputulin sila. Bakit? Kasi ang utos ng Diyos, walang kakain ng tinapay na merong libadora. Ayan. 20. Ye shall eat nothing leavened. Sa lahat ng inyong tahanan, ang kakainin lang ninyo ay ano daw? Yung mga tinapay na walang pangpaalsa. 21. Sabi ni Moses sa kanila, tinawag na niya yung mga elders sa Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. So ngayon, bago tayo mag-start sa pag-breakdown nito, pumunta muna tayo sa panalangin. Ang prayer mo, Brother David, nasa gitna na. Kasi ito yung ating pag-start ng bagong lesson. Let's pray. Lord, sa pag-start po namin ito, we ask and pray, i-bless nyo po ang aming pag-aaral nito na hindi, Lord, manggaling sa amin ang katotohanan, kundi Panginoon, makita namin sa lente ng inyong salita kung paano, Panginoon, ninyo hinanda ang lahat ng ito para makaligtas ang mga taga-Israelita. Hindi po kayo, Lord, bulag at hindi nyo rin, Panginoon, hindi rin kayo, Panginoon, naging bingi sa iyak ng inyong mga tao sa Old Testament, kundi, Panginoon,
naglagay kayo ng plano at meron kayong plano palagi at kayo, Panginoon, dapat ang pagtiwalaan namin kahit sa panahon namin ngayon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, doon sa mga nabasa natin, huwag kayong mag-alala, i-breakdown natin siya. Para maintindihan natin itong Feast of the Unleavened Bread, kailangan natin makita yung pasunod-sunod o yung tinatawag na chronological order ng lahat ng mga bagay. Okay? Tandaan natin, 14th day is what we call the Passover. Ngayon, pagtapos ng 14th day of the month of Nisan, kung baga sa panahon natin, January 14. Ganon. Parang ganon, pero hindi yun yung sa kanila. Sa panahon nila, Nisan 14. Parang weird, pero ganon talaga. Meron talaga ibang kalendaryo. Tanggapin niyo yun. So, Nisan 14, ang Passover. Ngayon, pupunta tayo dito sa piyestang ito. Pagtapos ng isang araw na piyestang yon, merong tinatawag na 7-day feast. Okay? At itong 7-day feast na to ay tinatawag na the Feast of the Unleavened Bread. Doon, pwede mo pakilabas. Start tayo dito. 15th to the 21st day of Nisan. Okay? 15 to the 21st day of Nisan. Nandiyan ba yung point natin? Okay? Ang unang utos sa kanila dito, pagdating ng piyestang ito ang gagawin ninyo. Sa 7 araw na yan, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang libadora. Okay? Magsisimula siya saan? Tingnan niyo po sa verse 18. Kung kailan siya magsisimula, verse 18. In the first month, on the 14th day, pero sabi mo, Brother David, 15 to 21. Bakit dito 14? Tingnan niyo mabuti ha, para hindi kayo malito. In the first month, on the 14th day, at what? At? Ano yung sabi? At? Ano yung sabi sa verse 18? At what daw? At when? Parang ang word pag at when, di ba? At even. Ano yung even? Yan. So, pag 14th day na gabi, ano yon? Hindi yung tulad sa atin na hapon natin. Hapon ng 14th day, hindi. First day siya hindi first day. Siya yung simula ng araw, ng pangilang araw. Kung 14th itong morning to night na to, anong araw na yung, yung even na yon? 50 na. Gets natin? So, ibig sabihin, sa gabing ito, ng 14th, that is 15, technically. That is 15, doon kayo mag-i-start kumain ng unleavened bread. Ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, simula sa 15 hanggang 21, yun lang ang kakainin nila. No? Yun lang ang kakainin nila. Number 2, on the first day, ito yung 14th morning, bago yung gabi, tatanggalin na ninyo yung mga leaven sa inyong tahanan. Literal na lilinisin ninyo. Wala kayong ititira dyan kahit isa. Okay? So, bakit ini-insist sa Exodus chapter 12 na tanggalin ang leaven at ang kakainin lang ay yung mga walang libadorang tinapay? Alam niyo kung bakit? Next doon. Kung naisulat niyo na yan. Okay? Contextually and historically, itong ibig sabihin yan. Ang leaven dyan, sabi ko nga sa inyo kanina, pag naglagay kayo ng yeast sa inyong tinapay, it takes time bago umulsa. Matagal yon. Mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabi ng Diyos dyan, tanggalin lahat ng leaven, ang ibig sabihin ng Diyos dyan, dapat mabilis kayo. It means haste. Diyan ba doon? Next. Next na tayo doon. Next.
Parang hindi na palabas yung number 2 ah. Sige, pero doon na tayo sa next pa, yung contextually and historically. Okay? Ibig sabihin nun, nang wag nyo lalagyan ng pampaalsa, ibig sabihin nun, dapat mabilis. Dapat mabilis ang inyong kilos. They must be quick. They have no time to leaven the bread. Wala na silang oras para hintayin na umalsa. Dahil pag sinabi ng Diyos na go, alis na agad kayo. Wala nang hintay-hintay yun. No? Dahil pag naghintay ka pa, umalsa yung tinapay mo, baka nakatawid na sila doon sa dagat. Naghihintay ka pang umalsa yung tinapay mo. Di ba? Ganun yung ibig sabihin dito. Kung bakit contextually, ang sabi doon, huwag na kayong maghihintay pa, huwag nyo nang lagyan, kasi matagal yun. Number 2, spiritually, ito naman ang ibig sabihin niya. Ang leaven, it represents the spread of sin. Ganun siya. Para siyang ang tawag nito is parang puff up. So, dapat tanggalin siya sa bawat tahanan. Ginagawa nila ito every year. Tinatanggal nila yon dahil it represents sin. Pero again, this is on a traditional view ng kasalanan. Diba? Mga kaibigan at mga kapatid, tatandaan natin, sa harapan ng Diyos, it is important na ang sin ay nilalabanan natin at iniiwasan natin. Kaya spiritually, ang pagtingin sa leaven ng ganito is very timely. No? Timely, bakit? Kasi sa bawat pagdating ng piyestang ito, inaalis nila sa kanilang tahanan. Parang ganito rin yung ginagawa natin during Lord's Supper. Bago mag-Lord's Supper, tinitingnan natin yung ating sarili kung meron tayong mga kasalanan sa harapan niya. At habang papalapit yung Lord's Supper, dahan-dahan natin itong nire-reflect at tinatanggal. Para pagdating ng Lord's Supper, pag-take natin during the Lord's Supper, wala tayong leaven. No? At tayo ay maayos sa harapan ng Diyos. So, itong ibig sabihin ng leaven. Ngayon, balik tayo sa number 2, doon, pakilabas. Tandaan natin, sa unang araw, bago magsimula yung unang araw, which is gabi ng 15, umaga pa lang ng 14, ano nang ginagawa nila? Nag-aalis na sila ng mga pampaalsa sa kanilang bahay. Talagang tinatapo nila yan. Bakit? Bakit nga ba? Okay? Punta tayo sa number 3 para mas ma-explain natin. Number 3. Okay? You shall eat nothing leavened in all your dwellings, only unleavened bread. Yan ang sabi sa verse 20. Okay? Literal na wala kayong ibang kakainin. Kahit na yung lulutuin, wala nang ganon. Okay? Hindi kayo kakain muna ng meat, tulad ng pagkain nila doon sa lamb, hindi nila yung gagawin. Talagang puro lang tinapay na walang libadora. Bakit? Bakit ba? 7 araw sila kakain ng ganon. Hindi namin kaya yon. Kung isang araw lang pwede. Pero sila 7. Pero, alam nyo ba itong piyestang ito, ay may dahilan ng Diyos kung bakit nito sinabi. Hindi pa ito alam ng mga Israelita kung bakit sila papakainin ng tinapay na walang libadora sa 7 araw. Hindi nila alam. Maliban doon, number 4, sabi ng Diyos, sa una at pang 7 araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Yan ay makikita natin sa verse 16. Sabi sa verse 16, and in the first day there shall be a holy convocation, and in the 7th day there shall be a holy convocation to you. Wala dapat dyan magtatrabaho.
Okay, note natin doon, pakilabas ng note. The first and the seventh, itatrato nyo sila na ano? Itrato nyo sila na parang walang trabaho, pahinga. Pag sinabi nating Sabat, hindi yan ano ha, hindi yan Sunday service. Okay? Baka malito kayo pag sinabing Sabat, Sunday service, hindi. Sabat means rest. Okay? It's rest and pagtitipon nila. So, the first and seventh will be treated as Sabat, pahinga ito, at pagtitipon, banal na pagtitipon, wala dapat dyan magtatrabaho. No? And it's the same. Kung gusto natin itrato na Sabat ang linggo, dapat wala talaga kayong work. Dapat hindi kayo magtatrabaho pag Sunday. Ang Sunday ay gawin yung pahinga para papurihin ang Diyos. Diba? So, that's the Sabbath. If you would treat the Sunday as your Sabbath, gagawin nyo talaga yung day of rest and only focus sa glory ng Diyos sa inyong mga buhay. Okay? So, ngayon, next point, ibig sabihin, yung first and seventh will be treated as a holy assembly. Yung 2 to 6 ay normal days of feast. Normal feast day siya. Ngayon ito yung question, next doon. Why are these 2 days important, the first and the seventh? Why? Ito ang dahilan. Hindi pa ito alam ng mga Israelita. Sinabi lang ito ng Diyos na ituturing nyo sila ng bilang banal na assembly. At yung 7 araw na yun, puro unleavened bread lang ang kakainin ninyo. Alam nyo kung bakit? Sige. Ito ang rason. Sa 7 araw na yan, ito yung araw na dapat walang pabagal-bagal sa kanila. Itong 7 araw na to, yung araw kung kailan dapat hindi sila pabagal-bagal. Dahil sakto ang araw na binigay sa kanila ng Diyos. Pagdating ng pang 7 araw, historically, sabi ng mga rabbis, though hindi ito biblically sinabi na 7, pero ang kanilang calculation mula doon sa araw ng pagpapaalis sa kanila sa Egypt, sa pang 7 araw, sa pang 7 a day, doon ng Diyos bubuksan ng dagat para sa kanila. Sa pang 7 araw. Nagets natin? So, ibig sabihin, pinalaya sila ng Diyos sa isang imposibleng lugar sa pang-unang araw, sa pang 7, pinataka sila ng Diyos sa isang imposibleng daanan. Gets natin? Kaya itong pang-una at pang 7 araw ay dapat ituring nilang banal na pagtitipon. Bilang alaala sa ginawa sa kanila ng Diyos, pinataka sila sa mga imposibleng senaryo. Alipin sila, pinataka sila sa Egypt nang wala ng kahirap-hirap kasi malungkot lahat ng mga Egyptian. Sa pang 7 araw, papatawirin sila doon sa isang imposibleng daanan na hindi gamit ang kanilang lakas kung hindi ang Diyos ang humati ng dagat na yun. That's why the first and the seventh day is very important. Walang kakainang may libadora. Kasi pag sa isang araw na yan, naghintay ka dyan ng pampaalsa, may iwan ka. 7 araw sila, crackers lang ang pagkain nila. Kasi dapat on the go sila. Hindi dapat sila tumitigil. Tuloy-tuloy dapat sila. Ang kain nila parang sundalo. Kumbaga, ang term nga is may tulog marino, kain marino. Di ba? Ibig sabihin, light ang tulog, light ang kain, pero dire-diretso. Gets natin? Okay? Mahalaga po na makita natin, hindi pa ito alam ng mga Israelita na ganito ang mangyayari. Pero tayo, dahil binabasa na lang natin, alam na natin yung mangyayari dito. Pero bulag sila doon. Ito lang ang alam nila. Ang alam namin, nagsabi ang Diyos, makakatakas kami. Papaalisin kami sa Egypt. Ganon ang pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos. Ay, yes po. Nakapagpapabagal, diba? So sa buhay naman natin,
Yan, okay. So, tapo yung sabi ni Pastor, sa ating spiritual, yun ang nagagawa ng kasalanan. Kaya, very important na makita natin ito. Punta ngayon tayo sa mga warnings. Okay? Ang mga warnings po dito na dapat natin tandaan, warnings, doon, pwede pakilabas? Okay? Napapasa nyo pa ba? Ayan. Dahil ang ating projector screen ay pero napapasa nyo ba dyan sa likuran? Okay? Okay, good. Number 1, ang warning naman sa kanila is this: whoever eats leavened bread from the first day to the 7th, tandaan nyo meron ang Diyos eksaktong timing. Kung sino man sila sa kanila ang kakain ng tinapay na may libadora, ay tatanggalin. Excluded from Israel, whether sila ay stranger or native born. Okay? Number 2, warning ulit sa atin, verse 16, no work of any kind shall be done on those days. Walang kahit anong trabaho ang gagawin sa mga araw na yon. Number 3, maliban sa paghahanda ng pagkain. Nakakainin rin naman nila. Tandaan natin, ano nga yung pagkain na to? Baka sabihin nyo, ay nagluto silang fried chicken dyan. Hindi. Tinapay na walang pampaalsa. Kasi mabilisan ng kanilang pagkilos. Okay? Now let's go sa end ng ating points. Ang rason kung bakit ng Diyos sinabi kay Moses, gawin nyo itong celebration. The reason for the celebration. Bakit kailangan ito i-celebrate? Hindi pa nga nangyayari. Hindi pa nga sila nakakaalis. Si-celebrate na agad sila. No? Nakita nyo yun? Sa mata nila, si-celebrate, ano yun? Pero, hindi pa nangyayari, pero ang Diyos, meron ng plano para sa kanila. Gets natin? Okay? Hindi pa nangyayari, hindi pa sila nakakatakas, pero ang Diyos, meron ng plano sa kanila. The reason for the celebration. Verse 17, sabi dyan, and ye shall observe the feast of the unleavened bread, dahil this self same day, sa araw mismong ito, have I brought your armies out of the land of Egypt. Kausap pa lang nito ng Diyos si Moses. Hindi pa sila nakakaalis, naghihintay pa lang sila sa paparating na judgment o yung kamatayan, hindi pa sila nakakaalis, pero ang sabi ng Diyos sa kanila, this self same day, sa araw mismong ito, sa mga araw na ito, ay ilalabas ko ang inyong mga hukbo. Bakit hukbo? Bakit hindi bayan? Hindi pa sila bayan yan eh. Hukbo pa sila. Bakit? Alam nyo ba yung story ni Joseph? Ilan sila magkakapatid? 12. Yung 12 na yon, nagkaroon yun ng mga anak. At dahil maraming taon na yung lumipas, yung mga taong yon ay bawat tribo. So, 12 tribo. Tribe ni Joseph, tribe ni Judah, di ba? Tribe ni Levi. Magkakapatid lang yun, pero nagkaroon sila ng mga hukbo. Kaya ang sabi dyan, I brought your armies, yung mga hukbo ninyo, papalabas sa Ehipto. Therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance forever. Ang rason kung bakit ng Diyos pinapaselebrate itong feast na ito, kung pwede mo dyan doon pakilabas, as a memorial feast to be celebrated forever by the Israelites. Dahil sa araw mismong ito, dinala ng Diyos ang inyong mga, ang grupo ninyo papalabas sa Egypt. Sa ngayon, tinitingnan natin ito bilang isang instruction. Hindi pa ito narrative, hindi pa ito historical
story dahil hindi pa to nangyari. Kausap pa lang ng Diyos si Moises. Kausap niya pa lang, kinikwento niya pa lang, ito yung gagawin ninyo. I-celebrate ninyo, memorial ng inyong pagka-iwas mula sa judgment. Pangalawa, i-celebrate ninyo ng 7 araw yung inyong paglabas mula sa Egypt. Puro pa lang ito instruction, puro pa lang ito pagbigay kay Moses ng gagawin. Pero next Sunday, tatapusin natin ang history by looking at what happened after this. Buksan natin dyan sa verse 21. Okay? Verse 21 hanggang verse 28. We will end with this. Babasahin natin. Okay? Andiyan na po ba kayo? Say amen. Pagtapos sabihin ng Diyos ang lahat ng ito kay Moises, pagdating sa verse 20, ito yung nangyari. Verse 21. Pagtapos noon, then Moses called for all the elders of Israel. Pinatawag niya lahat. Sabi niya, draw out and take you a lamb according to your families. Kumuha na kayo ng batang tupa at and papatayin nyo ito to kill the Passover. 22. At kukuha kayo ng mga ng dahon na ito, itong hyssop, and dip it in blood that is in the basin, and strike the lintel. Ito na yung hamba. Diba? So, ibig sabihin yung pangpintura nila, hindi totoo yung nakita nyo doon na brush na yung gamit pagpintura ng hamba. So, mga dahon pala itong lintel, tapos pinangpunas doon sa, itong hyssop. And strike the lintel and the 2 side posts with the blood that is in the basin. Ang sabi dyan, ang utos niya sa kanila, and none of you, wala sa inyo ang lalabas ng inyong pintuan hanggang mag-umaga. Walang lalabas. Walang lalabas. 23. Bakit? For the Lord will pass through. Ano sabi? To smite the Egyptians. And when he seeth the blood upon the lintel, and on the 2 side posts, pag nakita daw yung dugo doon sa hamba ng inyong pintuan, will not suffer the destroyer. Tingnan niyo yung tawag ni Moses dyan. The destroyer. No? Talagang papatay ito. And will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. Ibig sabihin, kung hindi sila sumunod pala, kasama sila sa mapapahamak sa judgment na ito. Verse 24. At pagkatapos nun, ito ang mga utos sa atin ng Diyos na tandaan natin at i-celebrate natin. Ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons forever. And it shall come to pass when ye become to the land which the Lord will give you. Sa pagkakataon na ito, sinabi ni Moses sa kanila, hindi lang tayo, ang goal dito, hindi lang basta makaalis sa pagkakaalipin. Ang goal dito, makabalik sa lugar na pinangako sa atin ng Diyos. Bigyan ko kayo ng quick summary. Alam nyo ba na hindi sila papunta? Ang mga Israelitang ito ay pabalik. Gets nyo? Hindi sila papunta doon. Hindi yun bagong lugar. Doon talaga yung pinangako sa kanila ng Diyos. Doon si Abraham na natili. Hanggang sa mamatay siya, doon siya nakalibing. Doon rin inilibing yung tatay ni Joseph. Sino yung tatay ni Joseph? Si Jacob. Nung namatay si Jacob, nagkaroon siya ng isang libing na pang-royalty. Bakit? Kasi yung anak niya mataas ang posisyon. Kaya kasama niyo yung mga officer ng mga Egypt, nagkaroon ng public grieving. Pati yung bayan ng Egypt nakiiyak dahil doon sa pagkamatay ng tatay ng isang kinikilala nilang officer. Okay? Doon rin yung nilibing sa pupuntahan nila.
Ngayon, pagkatapos silang maging alipin ng mahabang panahon, hindi po sila papunta, pabalik sila sa lugar kung saan talaga sila inilagay at ilalagay ng Diyos. Ito yung sabi niya dito sa verse 25, which the Lord will give you according as He hath promised, that ye shall keep this service. And it shall come to pass, when your children shall say unto you, anong ibig niyo sabihin by this service? 27, sasabihin niyo sa kanila, ito ay ang sakripisyo of the Lord's what? Passover. Na nilagpasan yung mga bahay ng mga taga-Israel, ng mga Israelita sa Ehipto, at pinatay yung mga Egyptians and delivered our houses, and the people bowed the head and worship, and the children of Israel went away, look at this, as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. Magtatapos tayo dito kasi pag binasa natin yung next verse, spoiler na yon. Next Sunday naman yon. Okay? Magtatapos tayo dito. Imagine, merong isang paparating na malakas na bagyo. Pero hindi mo alam na may darating na bagyo. Okay? Tapos meron sa yung magsasabing, uy, hindi mo alam na may darating na bagyo ha. Meron sa'yo magsasabi, uy, maghanda ka na ng battery, maghanda ka na ng payong. Maghanda ka na itong mga bagay na to. Magtatanong ka ngayon, bakit? Bakit? Diba? Ganun rin yung nangyari sa panahon ni Noah. May paparating na malakas na ulan, sinabihin yung mga tao, magsisisi kayo. Pero, hindi sila nakinig. Si Noah, hindi niya alam kung ano mangyayari. Wala nga siyang alam na may darating na malakas na ulan eh. Ang alam lang niya, sabi ng Diyos, gumawa ka ng arko. Pinapakita sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, sa panahon na yon, napakahalaga na magtiwala tayo sa Diyos. Kung paano nagtiwala si Noe, kung paano nagtiwala si Abraham, pumunta ka sa isang lugar. Saan yun, Panginoon? Hindi niya na yung tinanong. Sumunod siya. Nagtiwala siya kahit di niya alam. Si Moses, nagtiwala siya, yung mga Israelita, nagtiwala siya. Pumunta kayo dito na hindi nila alam kung ano mangyari. Basta 7 araw, ang kakainin nyo lang ay tinapay na wala. Hindi nila alam kung bakit. Pero nagtiwala sila sa Panginoon. Mga kaibigan, sa pag-close natin, lagyan natin ng application. Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng susunod na kakainin natin. Hindi natin alam sa taasan ng presyo, pwedeng merong matanggalan ng trabaho, pwedeng maalis yung inaasahan mo na work, maalis yung pinagkakatiwalaan mo na boss, bigla kang tanggalin, or hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa buhay natin kinabukasan, wala tayong alam doon. Pero ang pangako ng Diyos, ako ay magpo-provide. Sabi niya sa mga disciples, hindi ko kayo papabayaan hanggang matapos ang mga panahon. Ang sabi niya sa New Testament, nandyan ako, I am caring for you. Ibigay mo sa akin yung mga pangangailangan mo. Tanong, nagtitiwala ba kayo sa Diyos sa mga panahon na ito? Biglang kumunti yung amen. Pagdating doon sa mga panahon na ito eh. Kasi hindi nga natin alam. But in uncertainty, trust God. Yan ang challenge ko sa inyo. Kasi pwedeng lumala ito. Hindi ibig sabihin nun ay patapos ng mundo tulad ng mga narinig ninyo. Huwag kayong makinig doon. Kung matapos man ng mundo o hindi, kung tumaas man yan o hindi, ang tiwala natin, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos para sa atin. No? And let's close with that. Let's all stand up. Na-bless ba kayo this morning? Okay, next Sunday, tatapusin natin ito sa kung anong nangyari pagkatapos ng mga utos na ito. Let's pray. Dear Lord, we thank you this morning for your blessing, Panginoon, sa amin with your word. Nakita namin, Panginoon, ang trust ng mga Israelitang ito. Pero Lord, higit sa lahat, nakita namin ang salita ninyo na laging timely
Hindi Panginoon kayo nahuhuli sa pagbigay ng inyong utos, sa pagbigay ng inyong mga promises, dahil nandoon, Panginoon, ang inyong pagbantay, ang inyong sovereignty. Hawak niyong lahat. Nakikita namin, Panginoon, na kung ano man mangyari, Panginoon, sa amin, ay andun, Panginoon, ang inyong pag-iingat, at andun ang inyong, Panginoon, na permiso. Salamat, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa ating kapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 3-minute break. Tayo muna ay mag-break this morning.